Tiyak na ang kahirapan, yan ang maging dahilan kung bakit marami sa mga tao na napapabayaan nila ang kanilang tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa hanap buhay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magmadali kayo sa paggawa ng kabutihan bago pa man dumating sa inyo ang isa dito sa 7 bagay na ito. Unang-una, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tantaziruna illa faqran munsiya. Hihintayin mo pa ba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dumating ang kahirapan at yan ang maging dahilan na makalimot ka sa kabilang buhay? Anong halimbawa? Maraming mga tao na araw-gabi wala na silang ginagawa kundi naghahanap buhay, nagtatrabaho. Pero kung papansinin mo ang kanilang lifestyle, wala sa kanila ang 5 beses na pagsasala. Dumating sa kanilang kahirapan, yun na naging dahilan na nakalimot na sila sa kabilang buhay. Wala na silang inaatupag dito sa mundo kundi pagyaman. Tiyak na ang kahirapan, yan ang maging dahilan na kung bakit marami sa mga tao na napapabayaan nila ang kanilang tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa hanap buhay. Hindi nila alam yung hanap buhay na yun, yung kahirapan na yun na dumating sa kanila, yun ay pagsubok sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hanap buhay, ang kahirapan, kasiyahan, kayamanan, kamatayan, lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, mga pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay malaman ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa kanyang mga lipin ang totoo ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit ano paman ang dumating sa kanya dito sa mga pagsubok na ito ay nananatiling matatag ang kanyang takot, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marami sa atin na hindi nakakapasa dito sa pagsubok na ito. May mga tao na dumating sa kanilang kahirapan, yun na nagtulak sa kanila, gumawa sila ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagsak sila dun sa pagsubok na yun. Bagsak sila dun sa pagsubok na yun. Bukod sa hindi pagsasala, bukod sa pag-iwan sa obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa sobrang kahirapan, yun na nagtulak sa kanila na gumawa sila ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lang sa kahirapan, mga kapatid. Ito ay napakalaking pagsubok sa isang tao, ang kanyang kahirapan. Dahil tunay na susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang maging status sa kanyang buhay dito sa mundo. Kapag ikaw ay nakapasa dyan sa kahirapan na yan, kahit anong dumating sa'yo na kahirapan at hindi mo ipinagpalit ang pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang makampante, kapatid. Dahil nasa pangunang level ka pa lang ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, pagkatapos namin silang subukan sa kahirapan, susubukin naman namin sila sa kaginhawaan. Paano yun? Naging mahirap ka nung una. Kahit anong dumating sa'yo na pagsubok, talagang matatag yung pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo nakakaligtaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapasa ka doon. Sa pangalawang stage ng pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging mayaman ka na. May kakayahan ka na eh. Susubukin ka naman ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang maging status ng iyong pananampalataya. Kung magbabago ba ang iyong takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nagkaroon ng malaking biyaya dito sa mundo. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw ganyan mutughiyan. Ang kayamanan na siyang naging dahilan na lumalabag sa batas ng Islam. O di kaya, ang kayamanan na siya ang nagiging dahilan, naging corruptible ang isang tao. Huwag mo na hintayin na pag nagkaroon ka ng kayamanan, yung kayamanan mo ang magtulak sa iyo upang gumawa ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magdudulot ng korupsyon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
Kalla innal insana layatgha. Yan ang asal ng isang tao. Tiyak sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sangkatauhan, kapag sila ay nagkaroon ng kahit kaunti lang biyaya dito sa mundo ay naging mapaggawa sila ng mga lumalabag sa batas ng Islam. Subhanallah. Marami sa mga tao na ang nagiging dahilan kung bakit sila nagiging masama sa kanilang kapwa, ang nagiging dahilan kung bakit sila nakalimot sa kabilang buhay, dahil sa kayamanan na pinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hihintay mo pa ba yun na yumaman ka at yun na maging dahilan na maging corruptible ka? Yun na maging dahilan na lumabag ka sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Sapagkat ang tao, kapag nagkaroon lang siya ng biyaya, ay mas lalong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Na para bang ang iniisip niya ay, ang kanyang kayamanan ay walang hangganan sa kanya. Ang pagpaparami niya ng salapi, ang iniisip niya, mananatili sa kanyang kayamanan. Hindi iniisip ng isang tao na yun na pagdating sa araw ng paghukom, yung kayamanan na yan ay itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano mo nakuha ang kayamanan na yan at kung paano mo gagastusin ang kayamanan na yan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw maradan mufsida. Ang sakit na kung saan ito ang maging dahilan ng pagkakaroon ng kapinsalaan sa kalusugan o sa katawan ng isang tao. Hihintay mo pa ba na magkaroon ka ng sakit bago ka gumawa ng kabutihan? Hihintay mo pa ba na dumating sa iyo ang malalang sakit na kung saan yung paggawa mo ng kabutihan ay napakalimitado na dahil sa iyong karamdaman? Anong halimbawa? Maraming mga tao na gustong pumunta sa masjid para magsala. Pero dahil sa kanilang karamdaman, nakaupo lang sila sa upuan sa kanilang bahay. Nandun lang sila sa kanilang bahay, nakaupo, nakahiga, dahil sa kanilang matinding karamdaman. Yung na naging dahilan, na naging limitado lang ang kanilang mabuting gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag mo nang hintayin na dumating sa iyo ang malalang malubhang karamdaman na yan na magiging dahilan na maging kakaunti na lang ang magawa mong kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang hindi pa dumarating sa iyo ang oras na yun, ay samantalahin natin na magparami tayo ng ibada, gumawa tayo ng kabutihan, sundin natin ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at umilag tayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man dumating sa atin ang oras na yun na hindi na natin kakayanin lumakad at tayo na lang ay nakahiga sa ating mga tahanan. Pero nakakapanghinayan, bakit? Marami sa mga tao na pinagkalooban sila ng lakas ng pangangatawan, lusog ng pangangatawan, pero hindi nila ito ginagamit sa paggawa ng kabutihan. Bagkus, ito ay ginagamit nila sa paggawa ng masama na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na ang mga tao na inabuso nila ang kalusugan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ba naisip, kapatid, marami sa mga tao na may kapansanan, marami sa mga tao na may sakit, gustong-gusto nila magsala ng 5 beses sa masjid, pero hindi nila kaya. Gustong-gusto nila mangangaral sa mga tao, pero hindi nila kaya dahil sa kanilang karamdaman. Samantala na ikaw, malakas ang iyong pangangatawan, malusog ang iyong kalusugan, pero sinira mo ang iyong katawan dahil lamang sa paggawa mo ng ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, kapatid, napakaraming mga tao na may sakit, pero hindi sila pwede mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang sinasabi natin, yung mga tao na talagang napakalubha ng kanilang sakit at hindi na sila pinahintulutan na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan kung yun ang maging dahilan na makakasira o makakapinsala sa kanilang kalusugan. So kaya ang ginagawa lang nila, sila ay nagpapakain ng mga miskin. Dahil lamang sa kanilang paghahangad na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pero dahil sa dumating sa kanilang pagsubok na yun, na meron silang malubhang karamdaman, ay hindi sila nakakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya maswerte pa ang mga tao na naisasagawa nila ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan tuwing taon. Napakaswerte mo pa kung inaabot, nakakapunta ka pa sa masjid para magsala. Samantala, ang ibang mga tao, nasa kanilang puso ang pagnanais na makapunta doon pero hindi nila kaya dahil sa kanilang karamdaman. Pang-apat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw harama mufnida.
ang isang katandaan na kung saan ito ang maging sanhi na ang isang tao ay magkakaroon siya ng unstable mentality. Anong ibig sabihin? Ang isang katandaan ng isang tao na ito ang maging dahilan. Hindi na stable ang kanyang pag-iisip at marami na sa mga mabuting gawain, ibada na kanyang nakakaligtaan dahil lamang sa kanyang katandaan. Anong example? Ikumpara mo yung mabuting ginagawa mo nung ikaw ay malakas pa lang. Ngayon ikaw ay matanda na. Ang masasabi mo lang, nung panahon ko na malakas pa ako, nagdadawa ako dyan sa palengke, nangangaral ako sa aking kapwa, kung saan-saan kami napunta para magdawa. Pero ngayon, hindi ko na kayang gawin yun. Yun ang palatandaan, kapatid, na kapag ikaw ay sumapit sa katandaan, yung ibada, yung mabuting gagawin mo ay kulang na lang. Maging konti na lang ang gagawin mong ibada sapagkat ikaw ay sumapit sa edad na ang yung pag-iisip ay humihina na rin. Bakit? Ang nature natin, mga kapatid, ang utak ng isang tao at sa kanyang kalusugan, ito'y pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa wala at nagkaroon tayo ng utak, nagkaroon tayo ng malakas na pangangatawan. At pagkatapos niya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, babalik kayo sa inyong original. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa pagkahina. Mahina tayo lahat eh. Anong ibig sabihin ng mahina? Tayo ay nagsimula sa pagkabata at wala tayong kamuwang-muwang dito sa mundo. Nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung bata ba, nung sinilangin, may isipan na ba yan? Malakas na ba yan? Nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang orihin na ng isang tao ay mahina. Galing tayo sa wala. At pagkatapos niya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan tayo ni ng matinong pag-iisip. Binigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Nagkaroon tayo ng sapat na pang-unawa, pag-iisip sa mga bagay-bagay. At pagkatapos niya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, babalik din kayo sa kawalan, babalik din kayo sa kainahan. Babalik tayo sa katandaan na kung saan ang isang matanda ay paunti-unting humihina ang kanyang utak, ang kanyang pag-iisip, higit sa lahat ang kanyang katawan ay humihina na rin. Dahil yan ang orihil na ng isang tao. Wala tayong kaisipan, wala tayong lakas na ipagmamalaki natin sa kapwa natin. Yan ay pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at darating tayo sa oras na yan dahil yan ay sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Karugtong ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awmatan mujhiza. Hihintayin niyo pa ba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang biglaan na kamatayan, pagdating ng kamatayan ng isang tao bago ka gumawa ng kabutihan? Tayo ay binigyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang matinding babala na wag na natin hintayin na dumating sa atin ang ating kamatayan bago tayo gumawa ng kabutihan. Bago tayo magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagdating ng kamatayan, ito ay dadating sa isang tao ng biglaan. Biglaan ang pagdating ng kamatayan. Ang pinakamainam sa isang tao ay sasamantalahin niya gumawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat hindi pa dumarating sa kanya ang kamatayan. Dahil pag dumating sa kanyang kamatayan, lahat ng kanyang pagsisisi ay hindi natatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Awid dajjala fa syarru ghaibin yuntazar. Hintayin niyo pa ba ang pagdating ni Dajjal? Na kung saan ito ay kabilang sa gaib, ito ay kabilang sa mga hindi natin nakikita, subalit ito ay pinaniniwalaan natin sa pananampalatayang Islam na darating din si Dajjal. Kailan darating si Dajjal? Kapag bumaba na si Dajjal dito sa mundo, ibig sabihin, hindi natatagal ang pagguna ng mundo. Gugunawin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Bakit bababa si Dajjal dito sa mundo? Bababa si Dajjal nang sa ganun ay makipaglaban si Propeta Isa alayhi salam sa kanya. Kaya ang Dajjal ay tinatawag na Antikristo
dahil siya ang maging kalaban ni Propeta Isa alayhi salam sa panahon na yon na kanyang pagbabadit sa mundo. At bilang panghuli, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amarru. Hihintayin niyo pa ba, sabi ni Propeta Muhammad, ang takdang oras na kung saan ang takdang oras na yan ay napakabigat at napakapait ng takdang oras na yan. Anong tinutukoy? Ito na yung araw ng paggunaw ng mundo. So wag na natin hintayin na tayo ay gumawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na darating pa sa atin ang mabigat na oras na ito. Mapait na oras na ito. Gaano kapait ang oras na ito? Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthu. Ito ang araw na ang sangkatauhan ay matutulad sa mga gamu-gamo na makapal na sila ay nakakalat. Anong ibig sabihin? Pagdating ng araw na yung kapatid na paggunaw ng mundo, ang mga tao ay para silang gamu-gamo na natangay ng hangin. Na kung saan napadpad, kung saan ang hangin, nandun naman siya. Parang isang gamu-gamo lang ang isang tao sa araw na yon dahil lamang sa sobrang lakas ng hangin na ipapadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. At ang mga kabundukan ay magsiliparan ang mga kabundukan na yan dahil lamang sa sobrang lakas ng hangin na ipapadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na yun, nagugunawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumawa kayo ng kabutihan, magmadali kayo ng paggawa ng kabutihan bago pa man dumating sa inyo ang isang bagay. Ang isa mula dito sa 7 bagay na ito, sapagkat kahit isa lang ang dumating sa atin dito ay maaaring makakahadlang sa isang tao nang sa ganun ay paramihin niya ang kanyang ibada, pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa niya ng kabutihan na ikalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.